Xiao Yonch, hindi ba't paborito mong dumaan sa butas ng aso? Dali, magmadali kang dumaan dyan. Nawala ka noong bata ka pa. At nang mahanap ka ng pamilya namin, naging pulubi ka pa. Nabuhay ka sa pamamalimos. Talagang pinahiya mo ang pamilya namin. Xiao Yonch, kung ako ikaw, matagal na akong nahihiyang umuwi. Maghanap na lang ako ng lugar at magpakamatay na lang. Hindi ba mahilig kang kumain ng pagkain ng aso? Mayroon dito, halika. Halika at kumain ka. Hayan, kumain ka na. Kuya, huwag mong sabihin. Gusto mong ikaw ang subuan ko. Kain na. Sa mismong sentro ng kapangyarihan, ang mga anak ng mayayaman na ito ay naglalakas loob na apihin ang mga ordinaryong tao. Kamahalan, mayroon pong, kayo ay bagong umupo sa trono. Hindi nararapat na humawak ng ganitong walang kwentang bagay sa mataong lugar. Gagamitin ko ang matigas na kamay upang lubusang talunin ang mga Xiongnu. Linisin ang pamahalaan at umupo sa trono ng may lakas. Ngunit sa paghawak ng mga usaping panloob, sa aspeto ng pagtulong sa mamamayan, ngunit laging walang magawa. Hahayaan ko na lang bang masaksihan ko na ang aking mga nasasakupan, kahit sa paanan pa ng emperador, ay hindi mapayapa. Heis, Xiao Yonch, patay na. Mabuti pa't mamatay na, para hindi madungisan ang pangalan ng ama. Aray. Ako ba'y naka-time travel? Ako ba'y naka-time travel? Ako pala ay napunta sa katawan ni Xiao Yonche, ang panganay na anak ng pamilya Xiao, nawala noong bata pa. Sa gitna ng kaguluhan ng EC, nabuhay ako sa pamamagitan ng pamamalimos at pagkalakal ng basura, at nakaligtas. Sa ikatlong taon ng Taichu, pinatahimik ni Empress Lixuan Huang ang rebelyon. Nagtapos na ang matagal na dekadang digmaan. Dahil dito, ibinalik si Xiao Yonchu sa pamilya Xiao. Inakala niyang magbabago na ang kanyang kapalaran. Ngunit dahil sa matagal na paglalaboy niya sa labas, wala siyang pinagkaiba sa isang taong bukid. Kaya naman, kinamuhian siya ng kanyang pamilya. Amoy na amoy siya. Huwag mo na siyang hilahin pa. Linisin mo muna siya. Marunong ka bang bumasa at sumulat? Nawala si Yonchi noong bata pa siya. Mahirap na nga na nabuhay siya. Wala siyang guro na nagturo sa kanya. Paano siya matututong bumasa at sumulat? Hindi siya marunong bumasa at sumulat. Ang talino mo naman. Hindi ko masasabi. Paano ang galing mo sa pakikipaglaban? Hindi ako marunong ng martial arts. Kung hindi ka marunong bumasa at magsulat at hindi ka rin marunong ng martial arts, isa ka nang walang silbi. Huwag mo na siyang pansinin. Lene. Paano ako anak na walang kwenta? Ang marumi at mabahong lalaking ito ay ang panganay naming kapatid. Mas masahol pa sa pulubi sa kalsada at asong ligaw. May karapatan pa siyang maging apo ng pamilya namin. Sino ang nagpayo sa iyo na magnakaw ng pagkain? Pagbalik mo sa pamilya Xiao, minamaliit ako ng mga magulang, inaapi ako ng mga nakababata. Nabubuhay ako sa matinding kahihiyan. Sige pa. Wala ba kayong kinain? Ganyan lang ang pagpalo. Hahaha. Xiao Yonche, umuulan na. Aba, Xiao Yonche ka talaga. Nagpapanggap kang patay para takutin kami, no? Magkakaroon ka ng magandang kapalit. Kailangan ko pa talagang kumilos, no? Isa ka lang sa amin. Isang aso ng pamilya Xiao. Ang pagkain sa bowl ng asong ito ay bagay sa'yo. Huwag mo na siyang kausapin, direkta mo na lang siyang piliting inumin. Naku, Diyos ko. Hoy, ikaw. Hahaha. Hahaha.
Xiao Yunche, baliw ka na. Ah, hindi ba ikaw ang nagsabi? Isa ba akong baliw na aso? Kumusta? Anong lasa ng dog food na to? Pangalawang kuya. Xiao Yunche, nangahas kang pilitin. Ang kapatid mong babae na kumain ng dog food. Bubugbogin kita ngayon. Aray. Pangalawang kuya. Nangahas pa si Xiao Yunche na lumaban. Bakit siya? Biglang nagbago ng ugali. Nangahas ka pang manlaban. Ako. Aray. Nang maupo ang bagong emperador, nilinis niya ang mga natitirang kalaban. Karamihan sa korte ay mga general. Emperatrice, naghahanap na kami ng mga mahuhusay na tao na magiging kasama namin. Kung ang korte ay talagang nangangailangan ng tao, ang aming pamilya Xiao ay dapat magbigay ng aming katapatan at makuha ang tiwala ng emperador. Huwag po kayong mag-alala, Ginoo. Si Wen'er natin ay marunong sa digmaan at sa sining. Matalino siya. Si Xuan naman, kahit hindi niya tunay na anak at inampon lang, ay napakaganda at mahusay makisama. Magaling siyang sumayaw. Sila, tiyak na maglilingkod sa pamilya nating Xiao. Tay, gusto akong patayin ng panganay na kapatid ko. Sinaktan pa niya ang ulo ko. Inay, pinakain pa ako ng panganay na kapatid ko ng pagkain ng aso. Kailangan niyong ipagtanggol ako. Hindi ba kayo, anong ginagawa niyo? Bakit ka nagugulat ng ganyan? Nakakatakot ako. Si Xiao Yunche, palagi siyang duwag at mahina. Nagpapasakop lang. Paano niya magagawa? Nasaktan kayong dalawa. Tay. Kuya, dahil pakiramdam niya ay hindi siya kasing husay ng pangalawang kapatid niya. Kaya siya nagkaroon ng sama ng loob. Matagal na itong naipon. Dahil dito kaya niya sinaktan ng husto ang pangalawang kapatid. Gusto na nga niyang patayin ito. Tay. Mula nang mahanap ulit ang panganay na kapatid, ang pamilya namin, si Xiao, ay palaging binibigyan ng masasarap na pagkain at inumin. Para hindi na siya maging tulad ng dati, na nagmamakaawa para sa pagkain. Pero siya, sa halip ay gumanti ng masama at nagtanim ng galit. At hindi pa siya pinarurusahan ng mabuti. Ang mga tagalabas ay isipin lang. Kami ang katatawanan ng pamilya Xiao. Nga. Totoo ba ang sinasabi niyo? Engan. Anak na walang galang, unahan mo kami. Ako, ang iyong ama, ang gaganti para sa inyo. Halika na. Ginoo, dahan-dahan lang po kayo. Dahay. Young Master. Lanan. Ano ang nangyari sa noo mo? Wala. Qiu. Mula nang dumating ako sa pamilya Xiao, nandyan ka lang sa tabi ko. Sa buong pamilya. Ikaw lang ang nagtrato sa akin bilang panganay na anak. Kayo po talaga. Ang panganay na anak ng pamilya Xiao. Dahil ako ay inyong alipin. Nararapat lang na tratuhin ko kayo ng mabuti. Dahil sa akin, ay nakaranas ka ng maraming paghihirap. Mula ngayong gabi, lahat sa sambahayan, ay walang sinumang mangangahas na mang-api sa'yo. Xiao Yunche, sinaktan mo ang iyong nakababatang kapatid na lalaki at inapi ang iyong nakababatang kapatid na babae. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Alam ko ang aking kasalanan. Ang kasalanan ko ay ang mawala mula pagkabata at hindi nagkaroon ng maayos na pagpapalaki sa pamilya Xiao at maging taong inaasahan nyo. Ang kasalanan ko ay hindi dapat ako namamalimos para mabuhay sa labas. Para mabuhay, naging mababa ang aking anyo. Ang aking kasalanan ay dapat sana ay namatay na lang ako sa labas. Sa halip na buhay akong umuwi para kayo ay mapahiya. Kabalbalan. Kailan ko sinabing kasalanan ang mawala ka? Ang hindi ay siyang kasalanan. May kasalanan pa pala ang gustong mabuhay. Malinaw na ikaw mismo ang walang hiya. At ang masamang ugali mong nakikipag-agawan sa aso. Ang dinala mo sa tahanan. Dala mo pa rin ang itim na aso. At kakainin mo kasama ang halimaw. Sa ganoong paraan, isa ka ring ligaw na aso. Tama kayo. Isa akong baliw na aso. Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dyan? Bitawan mo siya.
Hilahin niyo siya. Hilahin, hilahin, hilahin. Dakpin niyo siya. Xiao Yonche, baliw ka na ba? Ama, hindi kaya nahawaan ng rabies ang kuya. Kasi si kuya, palagi nakikipag-usap sa asong iyan. Siguradong nagka-rabies siya. At nawala sa sarili. Tama. Baliw na ako. Mula ngayon, sino man sa inyo ang muling pumasok sa bakuran na ito, mawawalan ako ng kontrol at kakagatin ko kayo hanggang mamatay. Xiao Yonche, hindi ka ba natatakot na hindi kita kilalanin bilang anak mo? Hindi ba ako isang baliw na aso? Kailan pa ako naging anak mo? Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan. Magmadali kang humingi ng tawad sa iyong ama. Ayaw mo na bang bumalik sa buhay lansangan? Mula nang bumalik ako sa pamilya Xiao, labis na akong nakaranas ng iyong pang-insulto at paghamak. Hindi ako nabusog, hindi ako napainit. Inasar at sinaktan niyo ako. Kung alam ko lang ito dati, hindi na sana ako bumalik. Kay, kung talagang ayaw ni kuya, manatili sa bahay. May bakanting tindahan sa timog ng bayan. Baka mas mabuti kung lumipat si kuya doon sa tindahan sa timog para magpagaling. Ano sa tingin mo? Magandang ideya. Dahil baliw na siya at may rabies. Kaya, para maiwasan siyang makasakit pa ng iba, mas mabuting paalisin na siya. Matigas ang ulo na parang hayop. Mula ngayon, si Xiao Yonche, dalhin mo siya sa liblib na lugar sa timog ng bayan. Pagkatapos niyang gumaling, doon mo siya ibalik. Lene. Tanging si Xiao Yonche lang na panganay na anak ang mawala, at wala nang magbabanta sa posisyon ko bilang tagapagmana. Apo, hayaan mo na lang silang paalisin ka. Kaysa magdusa ka sa pamilya Xiao, mas mabuting lumabas at magtayo ng sarili mong bahay at humanap ng sarili mong daan. Hindi ko talaga maintindihan. Matagal ka nang naglalakbay. Ngayon, sa wakas ay nahanap ka na. Ang amo at ang ginang ay hindi nag-iisip na bawiin ang paghihirap na dinanas mo sa loob ng maraming taon. Hindi lang iyon, kinainisan ka pa nila dahil wala kang kasing ningning ng pangalawang anak na lalaki. Naiiyak din ako para sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Sa halip na mag-aksaya ng lakas dyan, mas mabuting linisin mo ito. Gusto kong magtayo dito ng isang tanyag na inn. Hijo, ikaw, marunong ka pa palang magluto. Hindi lang marunong, mahusay ka pa. Sige, simulan na natin. Linisin muna natin ang abo. CJ, bago ako napadpad dito, isa lamang akong otak ko na nagpapatakbo ng maliit na kainan. Sa modernong panahon, naglalaro ng games, nagluluto, at nagbabasa ng history books. Sa Taichu taon 3, mas pinapaboran ng emperatris ang militar kaysa sa panitikan. Magsasaka, mga ngalakal, artisano, at negosyante. Ang mga negosyante ang nasa pinakahuli. Ngunit ngayon dahil sa kaguluhan, maraming kailangang ayusin. Ito ang tamang panahon para kumita. Ang pagkain ang pinakamahalaga sa tao. Para sa panauhan ng langit, tatawagin na lang natin ito. Ginoo, marunong ka pa palang magsulat. Sinasabi ko lang na hindi pangit. Halika, isabit na natin ito. Ay, ating panauhin na in. Ganito na lang. Halos ganoon na. Ang lalaking iyon. Bakit ganyan pamilyar? Mas maganda ba kung ganito? Mukhang siya yung lalaking nag-drill sa butas ng aso noon. Noong araw na yon, parang asong ulila siya. Ngayon tignan mo, biglang naging tagapamahala. Noong araw na yon, parang asong ulila siya. Ngayon, bigla kang naging ang may-ari. Migo, migo. Sariwang migo. Ina, ano po ito, magkano po ito? Ito ay migo. 10 piraso sa isang kwarta. 1 sentimo ay 20 piraso. Ibibigay ko sa iyo itong basket. Ang apo ko ay malapit nang mamatay sa gutom. 1 sentimo lang. 1 sentimo. Bibigyan ko siya ng butil para ipagluto.
Kung kakainin pa niya itong bunga ng palay, kaming buong pamilya ay mamamatay. Ngayon sa bayan, puro na nagtitinda ng migo. Dahil sa sunod-sunod na digmaan, kasama ang taggutom at baha. Ang mga tao ay nagkukulang sa damit at pagkain. Kaya umaasa na lang sila sa mga ligaw na prutas na ito, para mabusog. Ngunit ang mga ligaw na prutas na ito ay walang sustansya. At napakahirap tunawin. Marami ang nagkakaroon ng pagdurugo ng bituka at pagkapunit ng bituka pagkatapos kumain nito. Ay karaniwan ng nangyayari. Ngunit bukod sa mga ligaw na prutas na ito, ang mga ordinaryong tao ay halos wala ng iba pang pagkain na makakabusog sa kanila. Nanay. Salamat, salamat, tagapagligtas. Salamat, salamat, tagapagligtas. Salamat, salamat, tagapagligtas. Salamat, salamat, tagapagligtas. Salamat, tagapagligtas. Ang apo ko ay maliligtas. Salamat, tagapagligtas. Salamat, tagapagligtas. Ang ganitong kasuklam-suklam na pagkain ay siya palang tanging makakain ng mga tao. Cheong-suk, Cheong-suk. Anong nangyayari sa'yo? Hay! Cheong-suk, gising na. Cheong-suk. Wala na siyang hininga. Bakit kayo nakatunga nga dyan? Nabulunan ang taong ito, gamitin na ninyo ang Heimlich maneuver. Ano? Nakalimutan niyong sinaunang panahon pa ito. Mababa ang antas ng medisina. Ito ang pinakapangunahing paraan ng first aid sa modernong panahon. Wala silang alam. Kinshu, halika, halika. Dali, bilisan mo. Matapang na mamamayan. Ibaba mo na siya ng mabilis. Wala na siyang hininga. Gusto mo ba siyang hayaang? Hindi ba ako makakapahinga kahit mamatay ako? Kung hindi mo ako pipigilan, hindi siya mamamatay ng mapayapa. Ang tapang mo, pigilan mo yan. Aba, Xiao Yonche. Ginagahasa mo pa ang isang inosenteng babae sa kalye. Uwi ako at sasabihin ko kay tatay. Kinshu. Ayos ka lang ba? Ako, malinaw na. Namatay na sa pagka-suffocate. Buhay na naman ako. Kanina, nasamid ka. Halos mamatay ka sa pagkasakal. Ginamitan kita ng first aid. Wala ka ng problema ngayon. Huwag mo akong pasalamatan. Ikaw, kanina ay iniligtas mo talaga siya. Ano pa ba? Isa lang akong ordinaryong tao. Hindi naman siguro. Ako ang gagawa ng masama sa kanya sa kalsada. Sino ka ba? Bakit mayroon ganyang kahusay na kasanayan sa medisina? Wala na siyang hininga kanina. Nagagawa mo siyang buhayin muli. Wala na siyang hininga kanina. Nagagawa mo siyang buhayin muli. Ah, ito. Hindi ito isang paraan para buhayin ang patay. Ito ay Hayaan mo na kahit ipaliwanag ko pa sa kanya. Hindi ito maiintindihan ng mga sinaunang tao. Heimlich maneuver. Ang ibig sabihin, ito ay isang lihim na pamamaraan ng aming angkan. Huwag nang magtanong pa. Ang utang na buhay na ito ay tatandaan ko sa aking puso. Tiyak na gagantihan ko ito ng buong puso. Bale, wala lang yan. Sabi ko na sa'yo, hindi mo na kailangang magbayad ng utang na loob. Huwag mo akong harangan sa negosyo ko. Nagsisimula ng negosyo ang tindahan. Wala namang dahilan para hindi tumanggap ng customer. Hahaha, kayong dalawang binibini. Ano ang gusto ninyong kainin? Lanan. Ang inyong mga signature dish. Pakiserve lahat. Sige na kayong dalawa, maupo na kayo. Yuyu, maghain ka ng tsa. Ay, sige po. Mga iho, tikman nyo. Huang. Miss Huang. Ano sa tingin mo ang lasa? Maraming kainan sa kabisera. Natisahan ko na lahat yan.
Pero sa totoo lang, pakiramdam ko, wala nang higit pa sa sarap dito. Talaga. At ang mga putaheng ito, ay hindi ko pa naririnig. Hindi nyo pala alam, mga mahal. Ang mga ito ay galing sa bahay namin. Mga lutuing minana pa. Kung magustuhan nyo, bumalik kayo palagi sa hinaharap. Opo, si Je. Kayo na po, kumain muna kayo. Sa totoo lang, mga simpleng igisa lang ito. Dati lang, ang pinong asin ay napakabihira. Ang magaspang na asin na mapait at maasim. Para sa mga karaniwang tao sa pagluluto, ay natural na hindi masarap. Ngunit para sa mga sinaunang tao, ito ay halos isang lihim militar. Pamamaraan ng paggawa ng asin. Hindi kasing husay ng mga modernong tao. Gamit ang simpleng kawali at uling, ay makakagawa ng maputing at dalisay na asin na walang pait. Ang kalidad nito ay mas mataas pa sa asin na pang-tribute. Ano ang sinasabi mo? Nakita ko mismo na ang kuya ay hindi lang nagtayo ng isang bahay tuluyan, kundi nang haharas pa sa kalye ng mga disente babae at pinagtitingnan pa ng mga tao. Nako, talagang pinahiya ninyo ang pamilya Xiao namin. Tay, si Xiao Yonch ay matagal nang nagpapalipat-lipat. Tiyak na nakakuha ng maraming masasamang ugali. Kung paalisin lang siya sa pamilya Xiao, tiyak na mapapahiya ang reputasyon ng pamilya Xiao. Kailangan siyang parusahan ng mabuti. Talagang walang modo. Pupunta na ako ngayon. Para sirain ang tindahan ng taksil na ito, kailangan ko siyang bigyan ng matinding aral. Tara na. Ginoo, kasama ka ba niya? O asawa ka niya? Ako po ay kanyang alalay. Ang inyong amo ay isang binata pala. Kung siya ay isang binata, bakit siya narito at nagpapatakbo ng Tianyin? Xiao Yonch, hindi ba't ikaw ang pinakamahilig dumaan sa butas ng aso? Dali, bilisan mong dumaan dyan. May-ari, ano ang pangalan mo? Xiao Yonch, ikaw naman, Binibini, paano ka tatawagin? Wala pong ipinagmamalaki, apelyido ko ay Huang. Siya naman ay aking matalik na kaibigan mula pa noong bata pa kami. Binibining Yao. Pareho tayong anak ng mga ngalakal. Mahirap ang negosyo nitong mga nakaraan. Kaya, lumabas ako para magpahinga. Talagang mahirap ang negosyo ngayon. Dahil nagbitiw sa trono ang dating emperador at ang babae ang umupo. Lahat ng dako ay magulo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nalampasan mo itong mga taon, magiging maganda na ang mga araw. Nakasulat sa kasaysayan ng junior high school na sa loob ng ilang taon, ang Empress Shen Huiwanji ay mamumuno sa dakilang Wu. Tungo sa panahon ng Dewu, ang lakas ng bansa ay walang katulad noon. Kahit ang isang pulubi lang sa kanto ay sobrang yaman. Oh, talaga bang ganyan ang iniisip mo? Ngunit ang mga tao ngayon ay talagang matagal nang naghihirap. Naranasan na ba talaga nila ang magandang buhay? Totoo ba ang sinasabi ko? Malalaman mo na lang pagdating ng panahon. Kung sa tingin niyong dalawang dalaga, ay ayos naman ang aking gawa. Huwag kayong mag-atubiling bumalik. Sige po. Ay. Binibining Yao. Tara na. Ay. Ito ba ang naiwan ng dalawang binibini kanina? Ang selyo ng hukbo na ipinadala ko ay naiwan sa in kanina. Ito ay ibinigay sa iyo ng dating emperador ang selyo ng hukbo. Ang selyong jade na yon ay hindi lang makakapagpadala ng libu-libong sundalo, kundi malalantad din ang pagkatao ko. Kailangan itong mahanap agad. Sige po. Ginoo, hindi ko inakala na ganoon kagaling ang iyong gawa. Sa unang araw ng pagbubukas, ang dami nang dumating. Marami ring alam ang inyong amo. Xiao Yonch, ikaw na walang utang na loob at taksil na anak. Tingnan mo kung hindi kita papatayin ngayon. Pumasok ka muna sa loob at huwag kang lalabas. Hindi pwede.
Kung may gagawin sila sa amo, maaari pa kitang pigilan. Xiao Yonche, hindi ka lang sa kalye. Nakangapa ng mga inosenteng babae. Ngayon naman ay nakikipagrelasyon sa sarili mong kasambahay. Ikaw na lalaki. Direktang pag-insulto sa dangal ng pamilya namin. Ngayon, bilang ama, kailangan kitang bigyan ng matinding aral. Kung hindi kita mapapalo ng todo, ito ay pagpapabaya sa tungkulin ko bilang ama. Nabayaan mo na ang tungkulin mo ng ganyan katagal. Hindi na mahalaga kahit ngayon pa. Ikaw, ganito ba ang pakikipag-usap mo sa isang ama? Ganito ba ang pakikipag-usap mo sa isang ama? Halika na at magpabugbog ka. Sa mga tauhan mo, puro ka lang suntok at mura. Lahat sa labas ay takot sa'yo. Pero sa likod, isinusumpa ka. Kaya sa paningin mo, ako at si Kuya ay mayroon lamang isang maruming bagay. Hindi mo maiisip na sa mundo ay mayroong tapat na lingkod na tulad ni Kuya. Tungkol naman sa panghaharas ng inosenteng babae, walang batayan yan. Kapag may gusto kang parusahan, madali kang makakahanap ng dahilan. Ama, nakita ko mismo noon. Si Xiao Yonche ay nagpapanggap lang. Kung malalaman ng mga tao sa kabisera na ang pamilya namin, ang pamilya Xiao, ay may ganyang anak na pabaya. Pero hindi mo naman siya pinapagalaw. Balang araw ay masisira ang reputasyon ng pamilya natin. Kung sakaling marinig ito ng emperador, tiyak na masisira ang karera ng pamilya ko, Xiao. Ikaw na walang galang na anak, tanggapin mo ang latigo ko. Ipadala ang selyo ng Jade. Ito. Ano na namang gimmick ito? Nanginginig po ako, kamahalan. Wala po akong intensyong maging bastos. Mga kaluluwa ng yumaong emperador. Parusahan niyo po ako. Ate kuya, ano ba talaga ang nangyayari? Narito ang selyo ng pagpapadala ng hukbo. Walang hiya kang magsalita. Ama, ano po ba ang selyo ng pagpapadala ng hukbo? Ang selyong ito ay ibinigay ng dating hari sa dakilang general. Maaari nitong utusan ang libu-libong kawal. Kapag nakita ang selyong ito, parang nakita ang dating emperador. Ang dating emperador ay pumanaw na. Ngunit nananatili pa rin ang kanyang impluensya. Ito. Anong uri ng utos ng pagpapadala ng hukbo at selyo ng Jade ito? Lahat sila ay lumuhod na. Ito ay naiwan ng aking bisita. Kailangan ko itong ingatan ng mabuti. Breach birth. Alam mo ba kung ano itong Jade Seal na ito? Sa napakababang katayuan mo. Paano mo ito nagkaroon? Sabi ko na, naiwan lang ito ng bisita. Anong Jade Seal ng hukbo? Sa tingin ko, ikaw itong matanda, nagkamali ka lang sa paningin mo. Tay. Si Xiao Yunchu ay walang alam. Sa tingin ko talaga hindi niya alam ang kapangyarihan ng Jade Seal na ito. Madalas may mga opisyal at maharlika sa kabisera na naglalakad sa mga kalye. Baka naman si Kuya ang nagustuhan ang magandang kulay ng Jade Seal na ito at sinubukan ko ring nakawin para ibenta sa pawn shop sa magandang halaga. Kanina sinabi mo na itong selyong Jade ay naiwan ng iyong kliyente. Nga, kabalbalan. Alam mo ba kung sino ang nagmamay-ari ng selyong Jade na ito? Lahat sila ay mga mararangal na tao na mahirap abutin ng mga ordinaryong tao. Mga dugong bughaw. Isang napakahusay na tao. Bakit siya napunta sa isang maliit at hindi kapansin-pansing bar? Hayaan mong bugbogin kita, walang kwentang anak. Hindi ba't isa lamang itong Jade na may magandang kalidad? Ganun ba talaga kagrabe ang sinasabi nyo? Tingnan mo, babasagin ko ulo mo. Tay, aray. Aray, hay naku. Ikaw na walang galang na anak. Mukhang mali talaga ang desisyon ko noon. Noong iniwan kita dito, ang intensyon ko sana ay para hindi ka na makita sa mansyon. Hindi ko inakala na sa labas. Kapag gumawa ng gulo at manggulo sa mga inosente, tingnan mo ako, hindi kita papatayin.
Ako. Ako ang tatama. Ako ang tatama. Aray ko po, tatay. Lalaban pa ba kayo? Ikaw. Ikaw na Suel na anak. Kung ako'y hindi makatarungan, paano pa kayo magiging masunurin? Sa sinasabi nila, napakahalaga nitong bagay na ito. Mas mabuting itago muna ito ng maayos. Hintayin na lang nating bumalik ang dalawang dalaga para kunin yan. Ang jade seal na ito, ama. Tiyak na ninakaw niya. Noong hindi nag-ingat, ang mga opisyal. Kaysa hintayin na hanapin ito ng mga may-ari. Mas mabuting ibigay na lang natin ito. Para hindi maapektuhan ang inyong reputasyon. CJ. Tay, umupo ka. Dalhin niyo at itali ng mahigpit ang taong ito. At agad siyang dalhin sa otoridad. Hala! Arestuhin niyo ako para i-report sa gobyerno. Tama. Ano ang batayan mo? Marurumi ka. Magnanakaw ka. Tapos inapin ninyo ang sarili ninyong anak. Pinahirapan ang kapatid. Pininibintangan at sinira ang reputasyon. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Ikaw. Ikaw. Kuya, dapat may ebidensya ka sa sinasabi mo. Sinasabi mong inapi ka namin. Alam iyan ng lahat dito sa bahay. Ikaw mismo ang sobrang pasaway. At nagulo mo ang buong pamilya Xiao. Bakit ka pa naninira? Tapos kayong lahat ay isa ang sinasabi. Ako raw ay nang-akit ng mga inosenteng babae at gumagawa ng mga masasamang bagay. Ganyan na klaseng akusasyon ang ipinapataw ninyo sa akin. Mayroon ba kayong ebidensya? Ang selyong jade na hawak mo ang siyang ebidensya. Dahil sa kasalukuyan mong katayuan. Kung hindi ka nagnakaw, paano mo nakuha ang selyong jade? Kung hindi ka pa rin aaminin, pagdating sa korte, matinding pagpapahirap, ay hindi na magiging komportable. Mas mabuti pa ang 10 matinding pagpapahirap. Para kay Xiao Yonche, nang tuluyan siyang mapilayan. Sa ganitong paraan, walang sinuman ang makakagambala. Ang posisyon ko bilang prinsipe. Sasabihin ko pa sa huling pagkakataon, ang jade seal na ito, ay naiwan ng aking bisita. Hindi ko ito ninakaw. Kahit pa umabot sa korte. Ganito pa rin ang sasabihin ko. CJ. Hanggang ngayon, matigas ka pa rin. CJ, sinasabi mong ang selyong jade na ito, ay naiwan ng bisita mo. Nasaan sila, ang mga opisyal at maharlika? Ay pupunta sa iyo na isang hindi ka pansin-pansin. Basura. Ang bagay na ito ay naiwan ko. Hindi po ninakaw ni Kuya Xiao. Ito po ay bagay na nawala ko. Hindi po ninakaw ni Kuya Xiao. Dumating na ang tao. Si Miss Wang ba ay hindi sumama sa'yo? Ang jade na ito ay ang bagay na nawala niya. Hindi siya maginhawa na pumunta kaya ako ang ipinadala niya para kunin ito. Ah, ganoon pala. Napakahalagang bagay. Dapat mo itong ingatan sa hinaharap. Xiao Yonch, ngayon natuto ka ng magbayad ng tao para umarte. Nagkakasabwat kayo para itago ang pinagnakawan. Xiao Yonch, akala ko pa naman, matagal ka nang nagpapalipas oras sa labas. At tuluyan ka nang nasira. Basta't mananatili kang tahimik. Ang pamilya namin na Xiao, ay kaya ka pa ring buhayin. Ngunit hindi ko inaasahan, na mula sa ugat ay sira ka na. Nanunukso ng mga disenteng babae, magnanakaw at mandaraya. Ngayon, naghahanap ka pa ng tao para magpanggap at magbenta ng ninakaw. Talaga namang pinagbigyan mo. Ako ng matinding pagkadismaya, anak. Maaari ko bang itanong, Boss Xiao? Kailan mo inabuso ang isang disenteng babae? Dahil na ngayong araw, ako, si Xiao, ang nagligtas sa inyo, binibini. Nakita yan ng taong may malasakit. Kaya ko sinabing ako'y bastos sa'yo. Kalokohan. Kalokohan. Ang dalagang ito ay kumain ng bigas. At halos mamatay sa pagka-suffocate. Si Kuya Xiao ay walang pakialam. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Kayo ang mga kamag-anak niya. Paano ninyo siya pagbibintangan ng ganyan? Ama, akala ko na ang babaeng ito ay isang marangal na tao. Ngunit hindi ko inaasahan na kumain siya ng kanin. Mukhang hindi rin mataas ang katayuan niya. Hindi natin siya dapat katakutan. Kung talagang isa siyang dalagang maharlika. Siyempre hindi siya kakain ng migo. Isa itong kalokohan. Si Xiao Yonch ay hindi rin naman doktor.
Ikaw, bilang isang dalaga, hindi niya inisip ang kanyang dangal at kahihiyan. Makipaghawakan sa iyo sa gitna ng kalsada ay talagang katawa-tawa. Ang pagliligtas ng buhay ay paano magiging katawa-tawa. Masyadong makaluma. Talagang hindi ka karapat-dapat sa malaking responsibilidad. Masyadong makaluma. Talagang hindi ka karapat-dapat sa malaking responsibilidad. Ikaw. Ako, dahil sa pangalan ng aking mga ninuno, ay may kaunting posisyon. Ngunit mahirap umangat sa serbisyo. Sa loob ng maraming taon, wala akong naging pag-unlad. Ito mismo ang aking kahinaan. Ang batang babaeng ito ay naglakas loob na magsalita ng mayabang. Ikaw, bagamat hindi ako kumuha ng mataas na posisyon, isa pa rin akong opisyal ng korte. Ikaw ay nangangahas na insultuhin ako. Ibig sabihin, ininsulto mo ang kasalukuyang hari. Mga walang silbing tao. Kamahalan. Dapat natanggalin na kayong lahat. Walang ginagawa kundi kumain lang. Ikaw. Ang tapang mo naman. Nagsasabi ka pa ng totoo. Ito ang iyong sariling ama. Paano mo na kaya? Makasama siya ng ganyan katagal. Hindi naman ganoon katagal. Mga 2 o 3 taon lang. Mas mabuting umalis ka na muna. Galitin mo siya. Talagang sasaktan ka niya. Tingnan mo ang latigo niya. Hindi kayong dalawa. Bakit ang dami pang sinasabi? Hindi kayong dalawa. Bakit ang dami mong sinasabi? Ha? Anong ginagawa mo? Sino ang nagpakuha sa iyo na ipagtanggol ako? Ikaw na may malambot na balat. Kapag tinamaan ka ng latigo na ito, hindi ka ba mamamatay? Ako, matigas ang balat ko, kaya ko yan. Walang hiya kang bata ka. Siguro itong babae ay kabit mo, hindi ba? Anong nangyayari? Sinabat ang latigo gamit ang kamay. May kaya ka pala. Aray, tay. Aray, tay. Ginoo, hindi. Binibini, magaling ka pala. Hindi mo sinabi na ganyan ka kagaling. Kanina pa sana ako. Hindi nagharang sa latigo mo. Hindi ba't nasasaktan ako ng walang kabuluhan? Ikaw na matapang na mamamayan. Nangahas kang saktan ang opisyal ng korte. Mabuti sana ang intensyon ng tatay mo na lumabas para makita ka. Pero ikaw ang hindi marunong magpahalaga. Ayos na sana. Pero isama mo pa ang iyong kabit. At saktan pa kami ng may masamang intensyon. Alam mo ba, ang mga ginagawa ninyo, kung mai-report sa gobyerno, hindi mo na mailigtas ang buhay mo. Hay, dati sinasabi niyo na nilalandi ko siya. Ngayon, sinasabi ninyong siya ang kabit ko. Anong klaseng kaso ba ang gusto ninyong ipataw? Sa akin. Pwede bang magkaisa na kayo? Sige, subukan mo ulit akong pagbintangan. Xiao Yunch, nagdadahilan ka pa rin. Ikaw at ang babaeng iyan ay sinaktan si ama. Iyan ay hindi maitatangging katotohanan. Anak, pangalawang kapatid. Tay, sinaktan ako ng babaeng iyan. Tumahimik ka. Mababang nilalang na maingay. Ikaw, ako ang walang talong general ng Dakilang Wu. Xiao Qingshu. Kayo ay nagrebelde laban sa nakatataas. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Kayo ay nagrebelde laban sa nakatataas. Ano ang nararapat kong parusa? Dakilang General. Ang inyong lingkod ay sumasalamin sa inyo, Dakilang General. General, pakikalmahin niyo ang inyong sarili, General. Napakawalang galang ko po kanina. Sana po ay patawarin niyo ako, General. Ikaw ba yon? Xiao Qingshu, General Yao. Ang tanging babaeng general sa kasaysayan, na bata pa, ay sumama na sa kanyang ama at mga kapatid sa pakikidigma. At lalo pa siyang tumulong sa emperatris na maglunsad ng mga kampanya sa lahat ng direksyon. At sinupil ang mga kaaway na bansa. Hindi na natin pag-uusapan pa ang pag-unlad ng ekonomiya ng Dawu. Ang lakas ng militar ay talagang ang pinakamahusay sa kontinente noon. Ang ganda ng pagkakabukas nitong In. Ang unang bisita ay isang general. Ngayon, halos mamatay sa pagkasakal ang general na ito dahil sa kinain niyang migo rice cake. Dahil sa kinain niyang migo, si Kuya Xiao ay hindi pinansin ang mga chismis at iniligtas ang buhay ng general na ito. Ngayon, hindi ko sila papansinin. Para saan yan? Kung sakaling sa hinaharap, hindi kayo maging magalang sa nagligtas sa buhay ko. Tatanungin ko muna ang sarili ko. Kung papayag ako,
Hindi po maglalakas loob ang inyong lingkod. Ang inyong lingkod ay aalis na. Aalis na po ang inyong lingkod. General Yao. Salamat sa pagliligtas mo sa akin kanina, General Yao. Wala iyon. Iniligtas mo rin ako ngayon. Ang mga nangyari ngayon, nakita ko lahat bilang general. Ikaw ang kanilang tunay na anak. Ang kanilang panganay na kapatid. Paano nila nagawa iyan sa'yo? Mahaba ng kwento yan. Nawala ako noong bata pa ako. Kaya, hindi ako naging malapit sa kanila. Kamahalan, masasabi mo bang, sa mundong ito, ay may mga taong ganyan na walang pakialam. Ang anak na matagal nang nawawala, ay sa wakas nahanap na. Hindi mo man lang siya, alagaan ng mabuti at pagbayaran ang lahat. Pero sobra mo pa siyang pinagsasabihan at pinahihirapan. Baka dahil sa pagkakawalay niya, ay hindi siya kasing alaga ng kapatid mong pinalaki mo mula pagkabata. May mga magulang na mas pinapaboran ang anak na hindi gaanong umaasenso. May mga magulang naman na mas gusto ang anak na may kinabukasan. Sa puntong ito, ay kamukha ko siya. Naiinis na naman ang kamahalan at naalala ang mga malulungkot na bagay. Kasalanan ko po. Kahit na tayo ay magkautusan, magkaibigan na tayo mula pagkabata. Hindi mahalaga. Na pala, noong hinanap mo kanina, iyong boss Xiao, hindi niya ba nalaman ang pagkatao ko? Huwag po kayong mag-alala, kamahalan. Ang alam lang niya ay ang pagkatao ko. Mula nang ako ay umupo sa trono, ang maliit na boss Xiao na ito, ay ang tanging tao na naglalakas loob, na magsabi ng totoo sa harap ko. Kaya gusto kong pahalagahan ang bihirang pagkakaibigang ito. Pinatay ko ang aking kapatid para umupo sa trono. Para sa iba, hindi ako nararapat sa trono. Kailangan kong magbigay ng mas maraming pagsisikap kaysa sa mga naunang emperador para mapanatili ang kahariang ito. Tay, hindi ko talaga alam. Siya si General Yao. Hoy, ikaw. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Si Yao Qingshuai, ang nag-iisang anak ng dakilang general na nagtatag, at ngayon ay kasama pa ng emperador. Nagsakop sa lahat ng dako. Napakalaki ng tagumpay. Kung magagalit tayo sa kanya, ako sa hinaharap, may pagkakataon pa ba akong umangat? Ang tanga mo talaga. Ang tanga mo talaga. Si Xiao Yonch ay kakaalis pa lang. Nangangaliwa ka. Sobrang kalokohan mo na. Ginoo, ano ba ang ginagawa mo? Hindi ba pwedeng pag-usapan ng maayos? At ikaw naman, tingnan mo ang kalagayan niya ngayon. Lahat yan dahil sa pagpapakasawa mo sa kanya. Sa buong araw, hindi mo pinag-aralan ng mabuti ang iyong mga aralin. Kundi nag-isip ka lang kung paano isasama ang iyong nakatatandang kapatid. Tingin ko ang pamilya nating Xiao ay masisira balang araw. Sa kamay ng batang ito. Naiinis ako. Ginoo. Ginoo. Ang kamahalan ay gusto akong makita. Ito. Sa haba ng buhay ko. Ito ang unang beses. Ikaw talagang bata ka. Wenner. Bumangon ka na. Naku po. Talaga naman. Si tatay na yon ay lalo nang pinapaboran si kuya. Hindi ba't mabuti naman ang intensyon ko? Nangangamba ako na si kuya ay sisirain ang reputasyon ng pamilya Xiao natin. Hindi lang naman nagkamali. Anak na mabait. Alam kong hindi mo sinasadya. Ano ba ang mali mo? Si Xiao Yonche lahat iyon. Hindi talaga marunong kumilos. Kahit na siya ang panganay. Lagi siyang nakikipag-away sa sarili niyang kapatid. Kailangan kong ipatumba si Xiao Yonche. Paalisin siya ng tuluyan sa kabisera. Pawing burahin siya sa mundong ito. Prinsipe Kang, ang mga usapin sa pamamahagi ng tulong na ipinagkatiwala ko sa iyo noong nakaraang buwan. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos? Sumasagot po sa iyo, kamahalan. Hindi sapat ang pilak. Hindi sapat. Ang pilak ng kaban ng yaman ay lahat nakalaan para sa pagtulong sa kalamidad. Ano sa tingin mo, mahal na hari? Hindi sapat.
Ang pagpigil sa baha at pagliligtas ay hindi maliit na bagay. Ang pilak na inilaan ng kaban ng yaman, sapat lang para sa mga sundalo at opisyal. Kahit ang rasyon ay hindi sapat. Ikaw. Kung gayon, ayon sa iyong mungkahi, kamahalan, ano ang dapat nating gawin? Noong bata pa ang ikalawang prinsipe, palagi siyang nakikipaglaban, at laging kulang ang kaban ng bayan. Para mapuno ito, mayroon niyang isang paraan. Ito ang pinakamahusay at pinakamabilis. Ito ay ang may punto ang sinabi ni Prince Kang. Ngunit dahil sa sunod-sunod na digmaan, matagal nang naghihirap ang mga tao. Saan pa kukuha ng lakas para magtaas ng buwis? Ilang taong digmaan ang ipinaglaban para sa kapayapaan ng ating dakilang Wu. Ang pagbabayad ng buwis ng mga tao ay kanilang tungkulin. Kung wala ang proteksyon ng ating hukbo, saan magmumula ang kanilang masaya at mapayapang buhay? Manirahan sa ating lupain ng Beijing. Tama na. Tama na. Pag-usapan ulit ang pagtaas ng buwis. Umalis muna kayo. Ang sakuna sa Chenzhou ay kagyat. Umaasa kami na mabilis itong lulutasin ng kamahalan. Kung hindi, libu-libong bangkay ang lulutang. Kamahalan. Si Prince Kang ay ang dating emperador. Nag-iisang kapatid. Noong nabubuhay pa ang dating emperador, sobrang pinagbigyan na niya ito. Sanay na siyang maluwag. Huwag niyo itong pansinin. Inaakala niyang siya ay espesyal. Alam mo ba na ang aking trono ay hindi madaling nakuha, kaya't palagi akong hinahamon. Para bang gusto na lang nilang agawin ito sa akin. Kamahalan. Dumating na si Lord Xiao. Ipasok mo. Ako po ay umuyukod sa inyo, kamahalan. Ginoong Xiao, mali ang iyong pagbati. Ay. Nanginginig po ako, kamahalan. Nagkasala po ako, kamahalan. Huwag mong sabihin si General Yao ay nagsumbong na sa hari. Hindi siguro. Hindi kaya't ito ay paghihiganti. CJ, pinatawag kita ngayon dahil bakante ang posisyon ng ministro ng ritual. Mayroon ka bang naiisip? Ang ibig sabihin ng kamahalan ay gusto kanyang italaga. Matagal ka nang hindi na po-promote sa kabisera. Dahil sa iyong katapatan, bibigyan ka ng pagkakataong maglingkod. Sa hinaharap, kailangan mong maging huwaran at gampanan ng buo ang iyong tungkulin. Bilang isang lingkod at bilang isang ama, dapat magbigay ng halimbawa. Maraming salamat, kamahalan. Maraming salamat, kamahalan. Sige, maaari na kayong umalis. Salamat, kamahalan. Kamahalan. Ang Vice Minister Xiao na ito ay labis na mapanghimasok at malupit kay Boss Xiao. Bakit mo siya binigyan ng promosyon? Ang sining ng pagiging hari ay nasa pagbabalanse. Hindi ko ba naman gustong tanggalin na lang siya sa pwesto para mapagbigyan ng hustisya si Xiao Yonch. Ngunit siya ay kay Xiao Yonch, tunay na ama. Sa hinaharap ay gusto niyang itaas si Xiao Yoncher. Mayroon siyang maaasahang angkan ng ama. Mas higit pa sa pag-isa niyang pagtayo. Kaya pala. Ngunit ako ay maaari lamang siyang pagalawin ng bahagya. Kung hindi siya tanga, alam na niya kung anong dapat na maging asal niya. Kay Xiao Yonch. Kamahalan. Handa na po ang tanghalian. Bakit pakiramdam ko? Bumaba na ang galing ng kusina ng palasyo. Ang mga pagkain na ito, parang may kulang. Naisip ko na ang kamahalan ay nasa kay Boss Xiao at naging maselan ang panlasa. Ngayon, ay nagiging mapili na.
Sa luto ng kusinero ng palasyo. Sa sinabi mo, bigla akong nagutom. Sa sinabi mo, bigla akong nagutom. Matagal na rin akong hindi nakapunta sa Chiangkin. Tara na ngayon na. Gusto ko ring marinig. Boss Xiao, ano ang iyong matalinong pananaw? Anong nangyayari? Bumalik na naman ba ang dati mong karamdaman? Mabilis kitang ipapatingin sa alagad ng medisina. Ito ay mga matagal ng karamdaman. Sa loob ng maraming taon. Kahit ang mga alagad ng medisina ay walang magawa. Matagal ko nang tinanggap. Ang tanging hiling ko habang ako'y nabubuhay ay masaksihan ang dakilang kasaganaan ng iyong kamahalan. Sisiguraduhin kong hahanapin ko ang lahat ng sikat na manggagamot sa mundo. Basta't magagamot ka lang, ibibigay ko ang lahat. Aray, Ginoo, pasensya na po. Naubos na po ang paninda naming ulam ngayon. Kung gusto ninyo, pwede po kayong magpalipas muna. Books po ang putahe bukas sa inyong kwarto. Maliit na Boss Xiao. Malayo po ang aming pinanggalingan. Pwede po bang mag-special arrangement? Si General Yao pala at Miss Huang. Not bad, Boss Xiao. Your Chiangkin, in just this short time, has such good business. It is all because of the cooking skills of our young master. He cooks very well. Maraming opisyal at maharlika sa kabisera ang dumating para tikman. At pinuri ito ng todo. Mas masarap pa raw ito kaysa sa mga pagkaing ipinagkaloob ng emperador. Kaya't kumalat ang balita mula sa 1 hanggang 10 at sa 10 hanggang 100. Ngayon, araw-araw ay hindi na ito sapat sa dami ng humihingi. Kaya't kumalat ang balita mula sa 1 hanggang 10 at sa 10 hanggang 100. Ngayon, araw-araw ay hindi na ito sapat sa dami ng humihingi. Hindi mo pwedeng basta-basta sabihin yan. Iyan ay si General Yao ng Dawu. Siya ay malapit sa emperador. Ang ating pansitan ay nagbebenta lang ng pagkain. Paano kami makakapantay sa kusinero ng palasyo? Si Boss Xiao ay napakaingat. Pero itong pansitan mo, ang galing mo talagang magluto. Mas magaling pa sa kusinero ng hari. Sabi ko sa inyo, huwag kang mag-alala. Hindi kita reklamo sa hari. Hinding-hindi. Salamat sa iyo, General Yao. QU. CJ, hayaan niyong matikman ng 2 binibini ang bagong putahe na aming inihanda. CJ, binibining Huang, General Yao. Dito po kayo. Mga binibini, tikman niyo ang aming bagong putahe. Ang lasa nito, talagang kakaiba. Napakasarap. Sobrang sarap. Hindi nakapagtataka kung bakit ang ganda ng negosyo dito. Maliit na Boss Xiao. Ano ba talaga ang sikreto mo? Ito ang sikreto. Ito. Hindi ba't mga sangkap ito para sa gamot? Hala, nilagyan mo ng gamot ang mga ulam na ito. Kaya pala gustong-gusto itong kainin ng lahat. Hindi, paanong mangyayari yon? Ito ay nasa kabisera. Kung gagawin ko yan, hindi ba't maghihintay na lang na pugutan ng ulo? Ito, hindi yan may tuturing na gamot. Iyan ay pampalasa. Kapag pinagsama ang dalawang ito, maaari nitong gisingin ang pinakamalalim na lasa ng pagkain. Kaya nga, doon nyo lang mararamdaman ang kakaibang sarap. Uy, Boss Xiao. Paano mo nalaman ang sikretong resipe na ito? Maglagay ng star anise at cinnamon sa nilagang ulam. Hindi ba't karaniwan na yan? Ngunit noong sinaunang panahon, hindi pa ito umuunlad sa iba't ibang lutuin. Hindi ko alam kung para saan ang mga sangkap na ito. Ang lahat ng ito ay bunga ng hindi mabilang na pagsubok at karanasan. Hahaha. Masakit na naman ba? Huwag kang mag-alala. General Yao, ano ang nangyari sa iyo? General Yao, ano po ang nangyayari sa inyo? Lumang sakit ko lang. Noong una, sumasama sa kamahalan sa paglaban. Bigla na lang akong nagkasakit. May bukol at namamaga ang lalamunan ko. Hirap lumunok, sabi ng doktor ng palasyo. Si Kwang Jeong. Si Kwang Jeong. Anong klaseng sakit yan? Isang sakit na hindi na magagamot.
Dahan-dahan, nitong sisirain ang lakas at dugo ng katawan. At dahil sa panghihina ng katawan, mamamatay ka. Si King Shu ay nag-alala ng husto para sa akin. Labanan sa larangan. Kahit 22 na siya, ay hindi pa nag-aasawa. Inilaan niya ang buong buhay niya para ipagtanggol ang trono ko. Ngunit nang matatag na ang kaharian, ay nagkasakit siya. Hayaan mong makita ko. Walang galang. Huwag kang humawak sa kanya. Hindi mo ba alam ang ganoong simpleng bagay? Hayaan mo siyang makita. Nakalimutan mo na ba? Noong araw na yon sa labas ng restaurant, halos mamatay ka sa pagka-suffocate. Siya itong si Boss Xiao. Iniligtas ka niya. Ay, umupo ka na. Ang amnesia na ito ay hindi naman malaking bagay. Amnesia? Hindi ito malubhang sakit. General Yao, kung susundin mo lang ang aking reseta, sa paglipas ng panahon, tiyak na gagaling ka. Totoo ba yan? Pero sinabi ng doktor ng emperador na ito ay food death syndrome. Sa buong Dawu, wala pang nakakakuha ng sakit na ito, na magagamot. Maliit na Boss Xiao, hindi mo na kailangang aliwin ako. Dahil sa sakit na ito, maaga o huli ay mamamatay din ako. Paano ko ba ipapaliwanag ang tinatawag na sakit ng pagkain na ito? Sa hinaharap, ito ay sa katunayan karaniwang kakulangan sa iodine. Nasa karaniwan ay tinatawag na goiter. Sa madaling salita, kain ka lang ng maraming asin. Mamaya, bibigyan kita ng isang sako ng asin. Pag-uwi mo, sabihin mo sa kusina na gamitin na lang ang asin na ibibigay ko. Halika at magluto. Hindi aabot ng isang buwan. At malaki na ang pagbabago sa kalagayan mo. Dahil sa malubhang sakit na ito, mas makakabuti kung mas marami kang kakainin na asin. Kung sakaling hindi gumaling, pagkatapos ng isang buwan, bumalik ka at kausapin mo ako. Hoy, Boss Xiao. Sa mga inuman sa bayan, ang mga pagkain ay karaniwang matabang kung lalagyan ng asin. Ito ay magiging mapait at mahirap kainin. Maaari lamang itong isawsaw sa alak. Ngunit bakit ang mga putahe mo ay walang ganitong problema? Sasabihin ko ba ang totoo? Ang paggawa ng refined salt, bagamat napakadali, para sa mga modernong tao, noong sinaunang panahon, ay isang napakahusay na teknolohiya, at napakataas ng halaga nito. Tanging ang mga kamag-anak ng hari ang nakakabili nito. Medyo pangkaraniwan lang ang kalidad. Sa totoo lang, ito ay lihim na sining na minana pa sa ninuno. Si Xiao ay talagang hindi maginhawa na ibunyag. Baka maparusahan ako ng mga ninuno ko. Ngunit, kung gusto ninyo mga dalaga, pwede mo kay Xiao hingin. Kahit gaano karami kunin mo. Hindi tapat itong si Xiao Yonch. Dahil ganyan kasama ang relasyon niya sa pamilya Xiao. Saan pa siya kukuha ng pamana teknolohiya? Pero mabuti na rin na ganyan siya kaingat. Dahil may dala siyang kayamanan. May mga taong magtatangka pa rin dito. Heis, Miss Huang, ano nang nangyari sa'yo? Pumunta si ama sa korte kanina. At pinagalitan ng matindi ng hari. Sabi niya tungkol daw sa issue ng buwis. Nagalit ang hari. Haha, hindi ko dapat pag-usapan ng usaping pampolitika. Boss Xiao. So what? It is just the three of us here. Are you afraid someone will tattle? What Miss Huang said is true. In this small tavern. Even if you curse the current emperor. Ano naman? Ikaw. Maliit na Boss Xiao. Huwag mong sabihin na ikaw din, tulad ng mga mapagkunwaring tao, ay naniniwalang hindi dapat makialam ang mga babae sa usaping pampolitika. At dapat lang magburda sa bahay. Hindi ko sinabi yan. Huwag mo akong bigyan ng maling akala. Nandyan mismo sa harap natin ang isang mahusay na babaeng general. Kung sasabihin ko yan, hindi ba't naghahanap ako ng kamatayan? Kung gayon, sabihin mo na kung paano ba talaga ang buwis ng kasalukuyang dinastya. Kung gayon, bahagya ko itong tatalakayin. Ang buwis na ito,
ay talagang kailangang kolektahin. Ang reyna ngayon, kakapayapa lang sa lahat ng panig. Kahit na sinasabing ang kapayapaan ay nananaig at walang nangangahas na sumalakay. Ngunit, kung ang isang bansa ay nagnanais na umunlad, ay kailangan nitong paunlarin ang ekonomiya. Ngunit ang pagpapaunlad ng ekonomiya ay hindi maiiwasan ng pagbubuwis. Kailangan ng pera para magsanay ng militar. Kailangan ng pera para sa tulong sa kuna at pagliligtas ng tao. Lahat ay nangangailangan ng pera. Kapag lumakas lang ang lakas ng bansa at ang militar, ang bansang iyan ay maituturing na malakas. Alam namin ang ibig mong sabihin. Ngunit ang mga tao ngayon ay kakagaling lang sa digmaan at hindi pa nakakapamuhay ng payapa. Kung pipilitin nating magpataw ng buwis ngayon, hindi ba ito magiging dagdag pasakit? Isang emperador, kung hindi man lang isa sa alang-alang, ang kanyang mga nasasakupan, hindi na ba siya maituturing na isang mabuting emperador? Ngunit kung ang isang bansa ay kulang sa pera, bukod sa pagkolekta ng buwis, mayroon pa bang mas magandang paraan? Kaya, naniniwala ka rin na dapat munang ipatupad ang sapilitang pagbubuwis para mapuno muna ang kaba ng bayan. Mukhang, wala rin siyang pinagkaiba kay Prinsipe Kang. Hindi. 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 Ang sinasabi kong pagbubuwis ay hindi yung mga buwis ng mahihirap na tao, kundi buwis sa kalakalan. Buwis sa kalakalan. Tama. Maupo kayo. Po. Kahit na sinasabi na, ang mga magsasaka, mangangalakal, at ang mga mangangalakal ang nasa pinakamababang antas. Pero kung gusto ng isang bansa na umunlad, hindi ito may iwasan na kailanganin ang mga negosyante. Dapat nating ibalik ang market economy, pasiglahin ang lahat ng uri ng kalakalan, at hayaang umikot ang pera. Ang bansang iyan ay saka lamang uunlad. Tama ka. Ipagpatuloy mo. Dapat tayong magpatupad ng iba't ibang pulisiya para hikayatin ang mga negosyante. Kapag dumami ang mga negosyante, ang kabuhayan ng mga tao ay dadami rin. Sa ganoong paraan, ang mga butil ay hindi na mabubulok sa lupa, kundi sa iba't ibang paraan ay may babalik para maibenta. Sa ganoong paraan, tataas din ang kita ng mga magsasaka, lalo na ang mga bihasa at mahuhusay. Basta't may gustong bumili, ang kanilang lakas paggawa ay hindi mag-aalala sa kabuhayan. Napakahusay, napakagaling ng planong ito. Napakahusay, napakagaling ng planong ito. Hayaan nating gamitin ng mga negosyanteng ito ang kani-kanilang galing. Ako na ang bahalang mamahala sa kaayusan, upang sila ay makapaghanap buhay ng mapayapa. Bigyan mo sila ng maayos na bansa, at magbigay ka ng kanlungan. Hanggat kumikita ang mga negosyante, ang pagbubuwis ay makatwiran. Ang ganito kalaking pagbabago, paano mo nakita ng ganoon kalinaw? Nagkukwentuhan lang basta usap-usapan. Nakasaad lahat yan sa mga history book. Nakatayo sa balikat ng mga higante. Tinitingnan ang kasaysayan. Natural lang na mapuna ang mga pagkukulang. Nakikita ng malinaw. Ay, Boss Xiao. Ngunit ang kasalukuyang emperador, kahit pa napayapa na niya ang mga tao, ay hindi naman siya ang nararapat sa trono. Miss Huang, hindi mo dapat basta-basta sinasabi yan. Bakit hindi ko pwedeng sabihin? Ang kasalukuyang emperador ay pumatay sa sarili niyang kapatid para makuha ang trono. Pinilit ang dating hari na magbitiw. Hindi lang sila nagsasalita. Ito ang iniisip nilang lahat. Kumusta na ang paghahanda mo, Qiu? Tapos na po, Ginoo. Maliit na Boss Xiao. Saan ka pupunta? Kung gusto mong malaman ang sagot, sumama ka na sa akin. Mga kasama, namimigay na ng lugaw. Isa-isa lang, isa-isa lang. Mayroon para sa lahat, mayroon para sa lahat. Sa hinaharap, baka hindi na ako makapagbigay sa inyo ng lugaw. Bakit, Boss Xiao, hindi ka? Bakit? Dahil sinuway ko ang aking nakatatandang kapatid at ama. Ito ay kawalang galang. Sa hinaharap, magkukulong ako sa bahay para magmuni-muni. Hindi ako naniniwala na si Boss Xiao ay ganoong uri ng tao. Nga, si Boss Xiao ay mabait at mapagbigay. Paano niya magagawa iyon? Siguradong pinahirapan siya ng kapatid at pinaboran ng aking ama. Tama.
Dahil ganoon kayo nagtitiwala sa akin, ako si Xiao. Si Xiao, kahit papagtawanan ng marami, ngayon, ay magbibigay pa rin ng lugaw sa inyo. Sige. Halika. Salamat, Boss Xiao. Ang batang ito. Halika. Salamat, Boss Xiao. Ang batang ito. Gusto ni Boss Xiao na magbigay ng lugaw sa lahat. Talagang dakilang pag-ibig yan. Ngunit paano ito may kaugnayan? Sa tanong na yon na itinatanong mo sa kanyang kamahalan. Ano ang kaugnayan nito? Gusto ni Boss Xiao na gamitin ang paraang ito para sabihin sa akin na basta't mapakain ng mga tao at mamuhay ng maayos. Sino pa ang magmamalasakit sa iyong personal na buhay? Kaya pala, hayaan mong ako na ang kumuha ng timba, Ginoo. Paano ko po kayo maaabala, General? Ano? Ayaw mo sa panyo ko? Naku, ito na. Paano ko magagawang abalahin ka, General? Ano? Ayaw mo sa panyo ko? Sapat na. Napakabuti mo, Boss Xiao. Talagang bihira. Kumita lang ako ng kaunti kamakailan. Gusto kong magbalik sa lipunan. Ang mga taong ito na walang tirahan. Talagang kaawa-awa. Hindi naman sila mga tamad na tao. Talagang malas lang sila. Kaya naisip ko, kung kaya kong tumulong, tutulungan ko. Dahil kailangan nating paunlarin ang mga negosyante. Maaari nating ipagawa sa mga taong ito na walang tirahan ang mga gawain ito. Sa ganitong paraan, sila ay mabubuhay ng sarili nila. Dahil kailangan nating maningil ng buwis sa negosyo. At yung mga tumutulong sa mahihinang negosyante, pwede pa silang bawasan sa buwis. Yelan, Miss Huang, ang talino mo. Mabilis kang makaunawa. Kahit na sa mga susunod na panahon, maraming kumpanya ang gumagawa ng kabutihan para makaiwas sa buwis. Ngunit anuman ang kanilang orihinal na layunin, basta't sa kanilang mga kilos, nakatulong sa kabuhayan, mabuti yan para sa mga tao. Maaari ring isang patakarang nakabubuti sa bansa at mamamayan. Hindi na tayo bata. Dapat na tayong umuwi. CJ, kailangan ko nang iprito ang mga buto. Hindi na kita ihahatid. Ano yan? Ano ang gagawin mo dyan? May gagawin ka bang bagong putahe? Kayo, maupo muna. Ito ay buto ng bigas. Mura at madaling itanim. Maraming resulta. Ngunit may isang problema. Ang bigas na ito ay mahirap lunukin. At mababa ang nutritional value nito. Halos walang praktikal na halaga. Nagsisilbi lang para busugin ang tiyan. Kung hindi lang tao ay mamamatay sa gutom. Hindi talaga ito gugustuhin. Kumakain ng ganito. Noong araw na yon, kinain ko itong migo. At muntik na akong mamatay. Talagang mahirap lunukin itong bagay na ito. Mahirap isipin na marami pang mga tao ang nagugutom at kailangang kumain ng migo. Base sa aking pag-aaral, ang bigas na ito ay naging mapait. Dahil talaga sa dami ng tubig sa buto, masyadong marami, at dahil din sa mahalumigmig na klima dito sa kabisera, lalo pa itong magpapalala. Pero kung tayo ay bago magtanim maaari nating bahagyang alisin ang tubig sa buto na ito. Ang bigas na aanihin natin sa susunod na taon ay magiging ganito. Wow! Ang butil na ito ay talagang magbubunga ng palay. Pero kung ipiprito ang butil na ito, hindi na ito tutubo, di ba? Tinatanggal lang ng bahagya ang tubig sa butil na ito. Hindi ito ganap na pinirito. Ang butil na ito ay maaari pa ring tumubo. At saka, ang resulta nito ay parehong mas mahusay sa oras at kalidad kaysa sa una. Ito sa totoong buhay ay nakasulat sa mga aklat ng science bilang simpleng kaalaman. Noong unang panahon, ngunit naging isang hamon para sa maraming emperador. Maliit na Boss Xiao, kung magtagumpay ito,
Sisiguraduhin kong gagawin kitang isang mataas na opisyal. Alam ko na ikaw at si General Yao ay may mataas na katayuan. Ngunit, hindi ko naman hinahangad ang maging opisyal. Masaya na ako sa pagpapatakbo ng maliit na ina ito. Mabuti na yan. Mabuti na rin yan. Maliit na Boss Xiao. Magkikita pa tayong muli. Sandali lang. Tag-ulan. Asin. General Yao, tandaan mo ang sinasabi ko. Gamitin mo itong asin. Gagaan ang sakit mo. Tara na. Maraming salamat. Si Xiao Yonch ay isang pambihirang henyo. Hindi natin siya dapat hayaang mapunta sa karaniwang tao. Ngunit hindi naman siya interesado sa korte. Paano natin siya makukuha? General Yao, 22 na siya ngayong taon. Ngunit hindi pa napag-isipan ang usapin ng pag-aasawa. Ako, ay panahon na rin para sa'yo. Ay gumawa ng plano. Ako, ay gusto lamang manatili magpakailanman. Sa tabi ng iyo, kamahalan, upang tumulong. Ayaw kong mag-asawa. Ako, ang batas sa buwis sa kalakalan na aking ipinanukala kanina. Mga mahal kong ministro, mayroon pa ba kayong ibang opinyon? Kamahalan, bakit hindi natin sundin ang dating payo ng inyong lingkod na direktang kolektahin ang buwis mula sa mga magsasaka? Ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad ay kagyat na kailangan. Huwag na tayong maghanap pa ng malayo. Hindi ito sapat. Ako, noong ako'y umupo sa trono, ay nangako sa yumaong emperador na magiging isang mabuting pinuno na nagmamahal sa kanyang nasasakupan. Kasalukuyan pa lamang nakabangon ang mga tao mula sa digmaan at saka nagkaroon pa ng kalamidad. Sa panahong kailangan nila ang tulong ng korte, kung ngayon ay pipilitin pa nating singilin sila ng buwis. Ito ay labag na labag sa paraan ko ng pamamahala. Kamahalan, pinatay mo ang iyong kapatid. Noong ikaw ay umakyat sa trono ng may kapangyarihan, bakit hindi ko nakita na ganyan ka sumunod sa dating hari? Sa tingin ko, ang pagiging isang pinuno ay dapat matatag at tiyak, hindi dapat mag-alinlangan. Ikaw, ang nakaupo ngayon, sa posisyong ito ay ako. Hindi ko kailangan na ikaw ang magturo sa akin kung ano ang pagiging isang pinuno. Kamahalan, gusto niyo po bang maranasan ko rin ang nangyari sa Crown Prince? Kung gayon, ituring niyo na lang akong nagbigay ng matinding payo bago mamatay. Ako ay umakyat sa trono sa pamamagitan ng pagpatay sa aking kapatid. Hindi na ako dapat pumatay pa ng mga kamag-anak. Bago ako naging emperador, maaaring pumatay ng kapatid at ama. Ngunit na yung isa na akong emperador. Hindi na dapat ako magbigay ng dahilan para pag-usapan ako ng iba. Ngunit kung hahayaan ko talaga si Prinsipe Kang, magdudulot lamang ito ng kapahamakan. Ito, nadesisyonan ko na. Hindi na kailangan pang pag-usapan. Mag-uwi na. Kailan pa nagkakilala si Prinsipe Kang at si Kalihim Xiao? Narinig ko na si Prinsipe Kang ay tila ang ninong ng ikalawang anak ni Vice Minister Xiao. Mayroon pa palang ganyang ugnayan. Kung gayon, si Prince Kang, bakit hindi man lang niya itinaguyod si Vice Minister Xiao? Dati siyang sa harap ng tao. Dati siyang isa lamang siyang opisyal na may mababang ranggo. Hindi ko alam. Marahil ayaw ni Prinsipe Kang na abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Si Xiao Yonch ay ang panganay na anak ni Kalihim Xiao. Nawala siya sa loob ng ilang taon at bumalik. Ang katayuan ay mas mababa pa sa aso ng dalawang anak. Tiyak na may dahilan ito. Mahal na prinsipe, inumin po ninyo ang tsaa. Ninong, matagal na po kayong hindi bumibisita kay Wenner. Ang aking ama kamakailan ay na-promote bilang kalihim ng ministro ng serbisyo sibil. Tiyak na dahil po ito sa inyo, Ninong. Dahil sa inyo yan. Ang galing ninyong magplano. Nilampasan niyo ako. Diretso sa pagpapasaya sa hari.
Nilampasan niyo ako. Diretso sa pagpapasaya sa hari. Ay, hindi. Kamuwang wala po talaga akong. Opo, Ninong. Opo, Ama. Opo, Ninong. Dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Ilang beses na. Tinanggihan ng emperador ang opinyon ko. Natuklasan ng mga espiya ko na. Nitong mga nakaraang araw, ang kamahalan ay madalas pumupunta sa isang maliit na inn. Ang may-ari ng inn na yon ay si Xiao Yonch. Alam ko na. Ang batang ito ay magdudulot lang ng gulo sa pamilya. Kamahalan, palagi kayong pumupunta sa tavern ni Xiao Yonchu. Ibig bang sabihin, ay itataas niya siya sa pwesto. Ngunit si Xiao Yonchu ay nawala noong bata pa, at nagpalaboy-laboy sa labas, at wala naman siyang talento o kakayahan. Dahil hindi niyo alam. Kung gayon, hindi ko na kayo pahihirapan. Tungkol naman kay Xiao Yonche, pupuntahan ko siya. Ninong, ihahatid ko na po kayo. Bumalik ka ulit ha. Ginoo. Magpapahinga ba kayo o magpapatuloy? Masama ang balak ng taong ito. Kailangan kong mag-ingat. Narinig ko na kayo ay ang pinakasikat na restoran sa kabisera. Halika, ang masasarap na pagkain. Ihain niyo sa akin. Yuyu, ihain mo na. Sige po. Sir, ang inyong ulam. Masarap pa. Sir, kumusta ang ulam na ito? Sobrang marumi at hindi makain. Kaya mo pa itong ibenta. Paano mo tinatrato ang mga bisita mo? Kung talagang sa tingin mo ay hindi masarap ang kainan na ito, hindi na kita sisingilin. Paano? Hindi ito kapwa negosyante, kundi mga nagpapanggap na kakain at tatakas na hindi magbabayad. Noong nagpapatakbo pa ako ng kainan, hindi ko alam kung ilan na ang nakita ko. Mukhang ang sinauna at modernong panahon. Maliban sa teknolohiya at sistema, ay magkaiba. Ang pagkatao ay pareho lang. Kahit saan ka magpunta, may mga halimaw. Bukod sa amoy, ito rin ang karatula. Para sa langit na inn. Isang maliit na inn ang naglalayong maging para sa langit. Ito ba ay pagkadismaya sa kamahalan? Ikaw na tulad mo, ay dapat hilahin palabas at pugutan ng ulo. Para sa langit, ay nangangahulugang ang tao ay nabubuhay sa pagkain. Kung ikaw ay naghahanap ng gulo, lumiko ka sa kanan. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Ang babaeng ito ay maganda. Ganito, magbigay ka ng presyo. Ibigay mo siya sa akin. Hindi ko sisirain ang iyong signage. Kung magpapatuloy ka sa pagiging pabaya, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Gusto kong makita kung paano ka magiging bastos sa akin. Magreklamo ka ba sa pulis? Naniniwala ka ba na dito sa tindahan mo ay kaya ko siyang patayin agad? Ang pulis na tinutukoy mo, patawagin mo siya. Tignan natin kung maglalakas loob siya. Hawakan ang kahit isang hibla ng buhok ko. Hindi sila maglalakas loob. Ako, maglalakas loob ako. Hindi sila maglalakas loob. Ako, maglalakas loob ako. Ako, ikaw, maglalakas loob ka. Ako. May tao ba dyan? Huwag. Tay. Xiao Yonch, malaking gulo ang ginawa mo. Alam mo ba kung sino ang sinuntok mo? Ito ay si Prinsipe Kang, ang kamag-anak na prinsipe ng kasalukuyang kamahalan. Ako po ay ang kamag-anak na prinsipe. Papatayin kita. Ninong, ako lang ang nagbigay ng ilang mungkahi sa kanya. Kamahalan. Hinihiling ko po sa inyo, kamahalan, na ipagtanggol ninyo ang aking ninong. Ang aking ninong ay kamag-anak ng Maharlika. Ngunit siya ay sinaktan sa kalye ni Xiao Yonche. Hindi ito matatanggap, kamahalan. Hinihiling ko
na agad na ipapatay ang may-ari ng Tianqian. Si Xiao Yonche. Bakit po biglang nakikipag-away? Ang inyong tiyuhin sa isang maliit na may-ari ng inn. Hindi ako ang may problema sa kanya, kundi siya ang nag-insulto sa akin. Nilabag niya ang dangal ng imperial na pamilya. Ito ay isang krimen na may parusang pagpuksa sa 9 na henerasyon. Ninong, kasama rin ako sa 9 na henerasyon. Ninong, isa rin ako sa 9 na angkan. Ngunit, ako na may pusong maawain, ay ayaw madamay ang ibang tao. Ang hiling ko lang ay patayin siya ng mag-isa. Isang maliit na may-ari ng inn ay nagpukaw ng galit ng aking tiyuhin sa trono. Narinig ko, opisyal, masarap daw ang pagkain sa Tianqian. Kaya gusto ko itong tikman. Ngunit nagbigay lang ako ng ilang mungkahi sa kanya. Inatake pa niya ako ng todo. Ang taong ito ay talagang walang galang. Kailangan siyang pugutan ng ulo bilang babala sa lahat. Tama po kayo, Ninong. Nararapat na pugutan ng ulo si Xiao Yonche bilang babala sa lahat. Narinig ko na si Xiao Yonche ang iyong panganay na kapatid. Bakit mo siya kinainisan ng ganyan? Kamahalan, nauunawaan ko. Si Xiao Yonche ay nawala noong bata pa at lumaki kasama ang mga pulubi at palaboy. Ang kanyang ugali ay dati nang marumi at kahiyahiya. Kung hindi lang mabait ang aking ama, hindi niya hahayaang madungisan ang pangalan ng pamilya namin, Xiao. Kung tuluyan nang mawawala si Xiao Yonche, wala nang makakapigil sa aking posisyon. Walang galang. Ang iyong sariling kapatid ay nawawala ng maraming taon. Kung hindi mo man lang siya babawiin, ay kinamumuhian mo pa siya dahil nababalot siya ng putik. Saan nang galing ang iyong katapatan at moralidad? At nagwawala ka pa sa palasyo. Dinudungisan ang pandinig ng hari. Tingnan ko. Ikaw ang dapat hilahin at pugutan ng ulo. Ikaw dapat. Kamahalan, magpalamig po kayo. Nang bugbogin ang inyong tiyuhin, nandoon ka rin. Opo. Dahil nandoon ka, bakit hindi mo muna ipinagamot ang inyong tiyuhin? Kung sakaling napabayaan ang inyong tiyuhin, kaya mo ba yan? Mga bantay, nandito po. Hilahin niyo si Xiao Wen palabas. Bigyan siya ng 50 palo. Masusunod po. Kamahalan, patawarin niyo po ako. Ninong, iligtas niyo po ako. Tiyo, huwag kang mag-alala. Ako ay para rin sa'yo. Lumalaban. Mukhang ang ikalang hari ay gustong protektahan si Xiao Yonche. Hindi gagana ang daang ito. Kailangan kong kumilos muna bago magpaliwanag. Dahan-dahan, dahan-dahan. General. General, ayos ka lang ba? Kasalanan ko po ito. Wala. Ayos na ayos lang ang general. Ang mga gwardya na yon, mahina ang mga kamay. Parang minamasahe. Ang tagapagbantay nila, mahina ang lakas. Kaya si Boss Xiao ay pinipisil na napapasigaw. Maraming salamat General Yao sa pagtulong. Ang malaking kabutihan mo, hindi ko malilimutan habang buhay. Walang anuman. 2 beses mo akong iniligtas. Ngayon, ituring mo nang nabayaran ko na ang utang ko sa'yo. Anong 2 beses ang sinasabi mo? Mula noong ginamit ko ang paraan mo noong huli, ang aking amnesia ay talagang nabawasan. Noong araw na yon, ang emperador magpadala ng imperial na manggagamot para gamutin ako. Lahat sila ay labis na nagulat. Sabi nila gusto nilang makita ang inyong pagiging dakilang manggagamot. Ay, napala. General Yao, paano mo nalaman na inaresto ako ni Prinsipe Kang? Ako. Maliit na Boss Xiao. Hindi ka naman napahamak, hindi ba? Mayroon pa akong trabaho. Mauna na ako. Ang inyong mga balita, bakit isa't isa ay mas mabilis pa sa isa? Qiuyu, maaari ka nang magpahinga. Hijo, ay sakto ang dating mo.
Tikman mo. Ang alak na ginawa ko. Sige ba? Ang prinsipe kang na yan ay laging mayabang. Elnan, naapi ka. Ha? Hindi ko iyan inaalala. Ang inaalala ko ay, si Xiao Wen na ito, ay anak-anakan pala ni Prinsipe Kang. Napaka-interesante nito. Ano nang interesante dyan? Isipin mo, ang marangal ng pagkatao ni Prinsipe Kang. Kung hindi malalim ang pagtingin, paano niya basta nalang aaminin na siya ay ama at anak sa isa't isa? Ngunit kung talagang malalim ang kanilang pagtingin, bakit sa loob ng maraming taon, ay hindi niya man lang itinaas ang posisyon ng aking ama? Ito ay nagiging kawili-wili. Boss Xiao, napansin ko na hindi ka lang magaling sa pagnenegosyo, kundi pati na rin sa pag-unawa sa kalikasan ng tao. Halika. Ang alak na ito ay talagang masarap. Lanan, sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakatikim ng ganoong kasarap na alak. Gawa ni Boss Xiao. Tiyak na di kalidad. Ang modernong simpleng teknolohiya ng pagpino ng alak sa sinaunang panahon para itong mahika. Hay, sayang talaga. Wala tayong koneksyon. Kung sakaling mabuksan natin ang opisyal na daan at maipalaganap ang pangalan ng alak na ito, sigurado ako, maibenta sa buong mundo. Pagdating ng panahon, maging sa ating bansa o sa ibang bansa, ay inom ng aking ginawang masarap na alak. Hindi ba't napakaganda? Maliit na Boss Xiao, wala kang koneksyon. Ngunit ako, meron. Wala kang koneksyon. Ako, meron. Anong koneksyon mo naman? Si General Yao na ito ay isang babae. Hindi marunong sa negosyo. Ang ating kasalukuyang emperador naman, mas pinapahalagahan ang militar kaysa sa sibil. Huwag mo nang banggitin pa ang mga mangangalakal. Dahil ito ay panahon ng kaguluhan. Natural na kailangang pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng militar. Ngunit ngayon ay panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Kaya't lahat ng bagay ay umuunlad. Natural na kailangang pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng ekonomiya. Kung ang pag-iisip ng emperador ay katulad ng sayo, napakaganda sana. Kung ako ay makakumbinsi sa kanyang kamahalan, makipagtulungan sayo, upang gawing pambansang alak ang inuming ito. Handa ka ba? Kung talagang magagawa, ay hahanapan ko ng paraan upang gawing opisyal na negosyante ng imperyo si Xiao Yonch. Sa ganitong paraan, bukod sa buwis sa kalakalan, ang kaba ng yaman ay magkakaroon pa ng dagdag na malaking kita. Ako ay yayaman na. Siyempre naman maganda yan. Pagdating ng panahon, ang ating alak na ito ay may kasamang escort ng militar. Hindi na rin kailangang matakot na may mga bandido sa daan na manghuhold up. Siyempre, maaari na ring mag-export sa ibang bansa. Ngunit itong emperador, makikinig ba sa'yo? Ako ang magbibigay sa'yo ng garantiya. Kung gayon, ako na. Uunahin ko na. Cheers! Halika, halika. Huwag kang magsalita. Ikaw ay mayroon pa ring angkop na tindig ng isang empress. Hindi ba? Halika, halika. Magaling na panlasa. Para sa aking emperatrice. Sinasabi ko sa'yo, ang alak na ito ay ang lihim na resipe ng aking mga ninuno. Sa huli, walang ibang makakagawa nito. Kung magkano ang sasabihin ko, ganoon din ang presyo niya. Tayo na. Magpapayaman. Yumaman na tayo. Cheers! Yaman. Yaman. Ah, medyo matapang pala.
几分相思暗藏淡墨。Ang pag-inom ay nakakasira ng mga bagay. Apo, 少爷， Kyuyu, bakit ka umiiyak? Kung sakaling mag-asawa ang apo sa hinaharap, paalisin na ba si Kyuyu? Paano mangyayari yon? Kung gugustuhin mo, maaari kang manatili habang buhay. Manatili sa tabi ng aking Panginoon. Hanggat hindi ako itinataboy ng aking Panginoon, si Kyuyu sa buhay na ito ay mananatili sa aking Panginoon. Kamahalan, magpadala ka ng mga tao mula sa hukbo para bantayan ang daanan. Kung ang ating dakilang Wu ay pahintulot ng negosyante at inihatid sila, napakaganda. Sa ganitong paraan, ang magagandang bagay ng ating dawu ay maibebenta sa iba't ibang lugar. Engan, malapit nang magtaglagas. Mayroon pa bang lamok o insekto? Si Xiao Yunchun ay may talento at kagandahan. Maging sa kasanayan sa pagluluto, kahit pa sa medisina at pagsasaka, ay napakahusay niya. Tungkol sa mga usapin sa korte, nakikita niya ito ng napakalinaw. At marunong din siya sa pakikitungo sa tao. Kung makakakuha ako ng binhi niya, ang prinsipe na ipapanganak, ay tiyak na matalino at mapagmatsyag. Ninong, kailangan niyo akong bigyan ng hustisya, Wen'er. Si Xiao Yonche ay talagang isang henyo. Tiyak na alisin ko siya sa lalong madaling panahon. Sayang naman, mayroon siyang isang nakamamatay na kahinaan. Hindi ko ikaw sinisisi. Isang dakilang general ka pa naman. Bakit ka sumusunod sa akin araw-araw? Ngayon ay panahon ng kapayapaan at kasaganaan. At wala akong digmaang lalabanan. Sobrang naiinip ako araw-araw. Kaya napilitan akong hanapin ka. Sige na. Ang general na ito sa buong buhay niya ay ayaw mag-asawa. Ngunit hindi ko rin naman maaaring hayaang mawalan ng lahi ang pamilya Yao. Ang pinakamahusay na paraan ay ang lihim na kunin ang binhi ng batang ito. Magkaanak tayo ng napakatalinong bata. Kyuyu, umuwi na ako. Kyuyu. Isa ka lamang. Isang maliit na alipin. Para maging asawa ko. Nagpapakumbaba pa ba ako sa'yo? Ako, si Kyuyu. Sa buong buhay ko, ako ay sa'yo lang. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpasakop sa'yo. Prinsipe kang. Papatayin kita. Ako, ang prinsipe, ay hindi ka kinatatakutan. Talagang isa kang henyo. May isang bagay lang na masyadong emosyonal. Sabi nga nila, walang magiging dakila kung hindi matigas. Ang mga taong pinapahalagahan mo at pinakikinggan mo ay masyadong marami kaya hindi ka magtatagumpay. Mga tao. Hiwain. Walang kwenta. Kahit ang taong pinapahalagahan niya ay hindi niya maprotektahan. Hindi ako maniniwala na ang ganyang tao ay makakagawa ng malaking bagay. Ginoo. Sa karaniwan, mukha siyang walang kwenta. Ngunit sa kritikal na sandali, nagpapakita siya ng ganitong katapangan. Xiao Yonch, hindi nga ako nagkamali sa'yo. Lahat sila ay mga bihasang mandirigma. Dahil nandito ka na ngayon, huwag mo nang asahang makakalabas ng buhay. Prinsipe kang, sa harap pa mismo ng general na ito, ay magpapakawalang galang ka. Ako ang nakababatang kapatid ng dating hari. Ikaw na isang munting general. Ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw, kumilos ka. Dumating ang emperador. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob?
na basta na lang ikulong ang inyong pinagkakatiwalaan ng emperador. Ano? Siya pala ang emperatrice. Kung gayon, noong gabing iyon, ako pa pala ay. Tiyo, walang pahintulot. Ay basta mo na lang ikinulong ang aking tauhan. Talaga bang hindi mo pinapansin ang pagkatao ko? Si Tianxiang ay nasa ganoong kahalagang posisyon. Bakit hindi ko kailanman narinig na binanggit ng hari? Isang simpleng anak ng bayan. Bakit siya pinagkakatiwalaan ng hari? Ngayon, siya na. Si Xiao Yonch, ang aking Tianxiang. May karapatan ka na huwag yumukod sa sinuman sa mundong ito. May karapatan ka rin na humatol sa sinuman sa mundong ito para sa akin. Kung ako ay napakalakas. Kung gayon, hindi ba ako ang buhay na Xiang Fangbao diyan? Ang kahalagahan ng Jade Seal na ito ay dapat alam mo na. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Sana ay hindi mo ako bibigyan. Sana ay hindi mo ako bibigyan. Selyo ng hukbo. Bakit ibibigay sa isang batang lalaki? Hindi ako sang-ayon. Ako, ang inyong lingkod. Bumabati sa inyo, kagalang-galang na kanselir. Ang bagay na ito ay napaka-epektibo. Kung gayon, tatanggapin ko ito. Kayo po ang emperador. Bakit hindi niyo po sinabi ng mas maaga? Ako. Sinabi ko na po kanina. Ang napakaraming masasakit na salita. Lahat po ng iyon ay sapat na para mapugutan ako ng ulo. Maliit na Boss Xiao. Ayaw ko lang makita kang ganito. Ang pagiging maingat mo. Kaya mo sinadyang itago ang iyong pagkatao. Ikaw ang aking pinakamataas na opisyal. Higit pa sa lahat. Sa pagitan nating dalawa, mananatili tayong tulad ng dati. Ikaw at ako. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Sabi mo yan ah. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na gusto mong kumain ng masarap, dito ka lang sa Weichen Inn. Hindi ko masasabi ang iba. Pero itong masarap. Sigurado ako. CJ. Tingnan mo. Nagbukas na naman ng branch si Boss Xiao. Noong una akong pumunta sa Chai'an Inn, isa pa lang itong maliit na bar. Ngayon, ito na ang pinakamalaking restaurant sa kabisera. Higit pa dyan, Boss Xiao. Ngayon ay paborito na ng emperador. Siya ang tanyag na ministro ng langit. Nasa itaas ng lahat. Ang kanyang alak. Nakakarating na sa dulo ng mundo. Talagang nagpataas. Nang dangal ng kaba ng bayan. Lahat ay nagsasabing ang makapangyarihan, makapangyarihan. Ang batang Boss Xiao na ito. Ngayon ay masasabing siya ang pinakamalaking negosyanteng makapangyarihan sa lahat ng panahon. Mga kasama. Salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Sa araw-araw. Sa suportan niyo sa aming Weichen Inn. Ngunit ngayon, General Yao, bakit ka narito? Para ipagdiwang ang pagbubukas ng iyong bagong restaurant. Bakit? Hindi ba ako welcome? Siyempre naman, welcome ka. CJ. Hoy Qiu, batiin mo naman ako. Bakit umalis na si Boss Xiao? Kuya Gyunche. Sa akin ka dapat. Qiu, hindi ba't sinabi ko na, hindi kita sasaktan? Xiao Xuyan. Bakit ka na parito? Kuya, alam na ni Xuyan na mali siya. Tigil. Base sa karanasan ko, sinusubukan mo akong tuksuhin. Hindi dapat ito mangyari. Laban ito sa kalikasan. Hindi ka ba? Aking nakababatang kapatid na babae. Ate kuya, nakalimutan mo na ba? Magpinsan tayo, ah. May kasunduan na tayo sa pagpapakasal simula pagkabata. Nang mawala ka lang, kaya nakansela ang kasunduan. Nang maglaon, bumagsak ang pamilya namin. Kaya naawa sa akin si Auntie. At ako ay ipinaampon. Dati, ang apelyido ko ay Jiang.
Hindi siya tunay na kapatid. Pero pinsan mo pa rin siya. Ikaw ang nakababatang kapatid. Kaya huwag mo akong kausapin ng ganyan. Ginagawa mo pa rin yang mga kalokohan na yan. Ang mga pinsan noon ay normal lang. Pero isa akong modernong tao. Hindi pa ito lumalagpas sa 3 henerasyon. Hindi. Kuya. Alam kong nagkamali si Xuyan. Pero lahat iyon ay dahil sa panghihikayat ni Kuya Xiaowen. Patawarin mo na si Xuyan. Ayaw ko nang makita ka. Bumalik ka na sa pamilya mo. Mula ngayon, tayo. Wala na tayong pakialaman. Kuya, tara na. Kuya, tara na. Hindi ba't sinabi ko nang umalis ka na? Hindi ko inakala na ikaw ay ganyan pala, hindi ka nagpapadala sa tukso. Hindi ko kailangan ang mga kusang lumalapit. Natural lang yan. Hindi rin naman ako. Kahit anong babae ay pwede na. Maupo ka. Bakit ka na parito? Hindi ba pwedeng pumunta kung walang dahilan? Halika't magkape tayo. May kakaiba ah. Bakit ang init? Patay. Siguradong may inilagay itong si Xiao Xuyan. Saan na ito? Kumusta ka na? Anong ginagawa mo? Ikaw. Bakit ba ganyan ang mga babaeng ito? Pagkatapos makipagtalik, umaalis na. General. Yeah. Kung kaya nila lahat. Kung gayon, kaya rin ni Kuyo. Hindi humihingi ng titulo si Kuyo. Ang hiling ko lang ay magkasama tayo ng matagal. Kasama ang binibini. Kuyo, sinabi ko na, hindi kita paalisin. Bakit hindi ka pa rin mapakali? Binibini, kailangan mo si Kuyo. Hindi na mag-aalala si Kuyo. Ako. Bakit may isa na naman? Ngayong umaga pa naman. Hindi ba tayo papayagang magpahinga? Lolo, bibigyan kita ng dagdag. Boss Xiao. Lanan, ngayon ay isa kang paborito ng kamahalan. At isang sugo ng langit. Ngunit hindi mo nakakalimutan. Kami na mga aba. At mahihirap na palaboy. Tio, nagpapakumbaba ka naman. Alam ko. Noong nagsisimula pa lang kaming magtayo ng tindahan. Kayo ang nagtaboy. Sa maraming nagkakagulo. Kayo ang nag-alaga sa akin. Kaya inalagaan ko rin kayo. Pero sobra po ang naitulong ninyo sa amin. Ang ginawa lang namin ay hindi pa sapat para makabayad. Salamat sa iyo. Ang mabuti ay ginagantimpalaan. Kung kulang pa, bumalik ka lang. Kahit nalubos kong pinalago ang ekonomiya at nagbigay ng maraming trabaho, mayroon pa ring grupo ng mga matatanda na hindi na kayang magtrabaho ng pisikal, na nagiging sanhi ng kanilang. Wala pa ring mapagkukunan kundi ang rasyon ng pagkain. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Magtatayo ulit ako ng isang sinaunang bersyon ng bahay ampunan. Dahil ang pag-aalaga sa matatanda ng iba ay parang pag-aalaga sa sarili nating matatanda. At ang pag-aalaga sa bata ng iba ay parang pag-aalaga sa sarili nating bata. May masama. Nilason ang lugaw na ito. Lolo. Tatawagin ko po kayo ng doktor. Huwag po kayong bibitaw. Lolo. Ako. Oras ko na. Huwag na kayong mag-abala. Sa paghahanap ng doktor.
Kasalanan ko na hindi ako naging maingat. Kasalanan ko. Kung hindi, sana ay marami ka nang nagawa para sa amin. Ang mga tao sa kabisera ay mahal ka. Mahal ka nila. Kung wala ka, ako. Matagal na. Sana'y namatay. Inalagaan kita sa loob ng 1 taon. Malapit ko na kayong mabibigyan ng tahanan. Lolo, kapit lang kayo. Kapit. Kapit. Sapat na. Sapat na. Hijo. Lolo. Ginoo, masama po, Ginoo. Ginoo. Ano yon? May balita po mula sa General. Sinasabi po na napakatagumpay ng inyong trial field. Maganda ang paglaki ng bunga ng palay. At maihahambing na ito sa bigas. Ano lang? Bumigay lang ang dam. At sinira ang iyong trial field. Prinsipe Kang. Ninong. Sigurado ka bang tama ito? Bumigay ang dam. Kung malalaman ng mga tao na ako ang may gawa. Iyan ay isang krimen na may parusang kamatayan. Ano ang ikinababahala mo kung nandito ako? Ang dating hari ay nag-iwan sa akin ng gintong plaka na nagpapawalang sala sa kamatayan. Kahit dumating si Li Xuanhuang, kailangan pa rin niyang magbigay ng respeto sa akin. Paglalason sa mga lumikas na tao, ay hindi naman ganoon kalaking bagay. Ngunit, ang pagsira sa dike, ay magiging sanhi ng pagkawala, ng tirahan ng maraming tao, para lang mapatay si Xiao Yonch. Ang kapalit nito, ay medyo malaki, hindi ba? Si Xiao Yonch, ay isang henyo. Kailangan nating gumamit ng matinding paraan laban sa kanya. Halos matulungan na niya si Li Xuanhuang na mapanatili ang trono ng matatag. Kailangan natin gumawa ng ilang mapanganib na hakbang. Kung hindi ako sa Dawu, ay wala ng pwesto. Pero itong hakbang na ito, hindi ba't masyadong mapanganib? Ano ang kinatatakutan mo? Kahit pa magsumbong siya kay Li Xuanhuang, hindi ako gaganyanin ni Li Xuanhuang. Hala, hindi ba niya ako papatayin? Ang isang tusok na ito, para sa matanda, pati na rin para sa mga taong sinira mo ang tahanan. Ikaw. Ikaw. May tao, may pinatay. May mamamatay tao, tulungan niyo ako. Tigil na. Siya ang kapatid mo. Ang interesting mo naman. Pinalaki mo ang anak ng iba sa loob ng maraming taon. Samantalang ang sarili mong anak ay hindi mo pinapansin. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi mo ba napapansin na silang dalawa, sobrang kamukha ba? Isang prinsipe na hindi naman niya kamag-anak. Bakit kailangan pa niyang ampunin si Xiao Wen bilang anak? At saka, hindi mo ba naramdaman ang pagmamahal ng aking mabuting ina kay Prinsipe Kang? Sobrang masunurin. At sumusunod ba? At saka, hindi mo ba naramdaman ang aking napakabuting ina para kay Prinsipe Kang? Sobrang masunurin at sumusunod ba yon? Anong nangyari? Kamahalan. May tao ba dyan? Tulungan niyo ang kamahalan, kamahalan. Ikaw na babae, bumangon ka. Umalis ka. Ang Xiao Wen na ito, kanino ba talaga anak? Sir. Ikaw. Alam mo na pala. Lahat ay totoo. Lahat ay totoo talaga. Lahat ay totoo. Ikaw na babae. Ito ay parusa para sa akin. Xiao Yonch, tapos ka na. Ang pagpatay sa isang prinsipe ay parusang kamatayan. Kahit na ikaw ay isang Qiantianxiang. Kahit ang emperador ay hindi ka maililigtas. Sa huli, pareho itong parusang kamatayan. Pumatay ng isa pa o pumatay ng mas kaunti. Wala nang pakialam. Xiao Wen.
Duwag. Pumasok sa Prinsipe Kang's mansion at pinatay si Prinsipe Kang. Xiao Yonche, ikaw ay may alam ba sa iyong kasalanan? Alam ko po ang aking kasalanan. Ngunit, hindi ako nagsisisi. Kamahalan, inalis din niya ang salot sa bayan. Patawarin mo na siya. Ako ay hindi rin naman gustong palampasin siya. Ngunit ang prinsipe ay pinatay sa harap ng lahat. Kailangan siyang parusahan ng mabigat. Ako ay hindi maaaring magbigay ng ganoong halimbawa. Xiao Yonche, ang pagpatay sa mga kamag-anak ng maharlika ay nararapat na parusahan ng pagpuksa sa 9 na henerasyon. Ginoo, Lene, dahil sa mga ginawa ni Prinsipe Kang noong nabubuhay pa siya, nagpasya ako, nahayaan ng langit, na magpasya sa buhay at kamatayan ni Xiao Yonche. Ang daan na ito ay daan ng buhay at kamatayan. Basta't makadaan siya, ako ay patatawarin ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Ngunit mula pa noong unang panahon, walang sinuman ang nakaligtas na makatapos sa landas na ito ng buhay at kamatayan. Lahat ay pinahihirapan hanggang sa hindi na makayanan at magpakamatay sa sakit. Kaya nga tinawag na mahirap na pagpipilian sa buhay at kamatayan. Kung alam ko lang, dapat sana ay mas mabuti. Ako kay Yonche. Xiao Yonche, nasabi ko na sa'yo na hindi ka maganda ang kahihinatnan. Xiao Wen, sinisira ang dam. Nagdulot ng hindi mabilang na pagkamatay at pinsala sa mga tao. Agad na ipapatay. Ang kanyang mga magulang ay pinahintulutan ang kanyang krimen. Ipapataw sa kulungan. Paparusahan pagkatapos ng taglagas. May darating. Nandoon. Itulak mo pababa. Dahil ginawa ko ito, aaminin ko, wala namang ibang mangyayari kundi kamatayan. Dahil ginawa ko ito, aaminin ko, wala namang isa lang ang katapusan, kamatayan. Mahal na Ginoo, General Yao, hindi ko siya hahayaang mamatay. Kung hindi niya kayang tapusin ang lalakbay na ito, aayusin ko na magkunwari siyang patay at pagkatapos ay Ginoong Xiao. Ano yon? Ano ang ginagawa mo? Iniligtas ni Boss Xiao ang buhay ko. Ngayon, isauli ko ito sa'yo. Boss Xiao, bilisan mo. Bilis. Ang buhay ko. Si Boss Xiao rin ang nagligtas. Sasamahan ka sa paglalakbay na ito. Lalampasan natin ang pagsubok ng magkasama. Unang beses kong makakita ng tao na nakumpletong lakbayin ang landas ng buhay at kamatayan. Hindi ko pa rin nakikita. Ito na ba ang himala? Ito ang himala ba? Ang mga tao ang nagsuporta kay Xiao Yonchon, kaya't maging ang langit ayaw kumuha ng kanyang buhay.
Ito ang kagustuhan ng bayan. Ipinapahayag ko, nalakbay na ni Xiao Yonche ang daan ng buhay at kamatayan. Ang kanyang mga kasalanan ay lubusang nasunog na. Siya ang aking tanging pinakamataas na opisyal. Siya rin ang pinakamayamang negosyante ng Dawu. Mula ngayon, nakita siya para akong nakita ang hari. Mabuti. Mabuhay ang iyong kamahalan. Mabuhay ang prinsipe. Mga minamahal kong opisyal, tumayo na kayo. Salamat iyong kamahalan.